Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan po kina Alden Richards at kay Maine Fulkerson. Nabalitaan nyo naman po siguro itong mga biglang kalat po sa social media. Ako nga rin po nagulantang nung napanood ko po ito. At syempre nabasa ko na rin po sa social media na kumbaga kinikredit po ng mga din yung sinabi ni Alden Richards na kinakatakutan niya nga po raw yung magiging depresyon na kung saan na ikamamatay niya daw po. Nakakalungkot po yung mga bali-balita. Ito daw po kasi ang dahilan mga kaaldab dahil iniwan nga po siya ni Catherine. Di po ba? Dapat balikan niya nga po daw si Catherine. Alam niyo, dami po talaga mga balita na hindi talaga masabi natin na gumagawa po talaga sila ng issue, no? Ramdam na ramdam nyo. Pero bakit ganun? Kapag si Mr. Destiny nagbigay ng balita, nag-update patungkol nga po sa mga ganyang issue, agad-agad tayong binabash. Agad-agad tayong sinasabihang fake news. Pero sila wala naman po, no? Tuloy-tuloy lang. Yung tipong hinahayaan lang po nila. Yung tipong gumagawa po talaga ng issue para kumbaga mapag-usapan muli ang din. Di po ba? Pasensya na po kayo kung bakit ko yan nabanggit. Pasensya na po kayo kung bakit yan ang ginagawa nating topic ngayong weekend. Alam nyo naman po mga kaaldab na pag ganitong family bonding, ang magkakasama naman po talaga ang real life couple. Alam naman po natin yan at hindi naman lingid sa inyong kaalaman yan. Kaya lang syempre kailangan natin batuhin at pag-usapan yung mga ganitong issue para din po sa kaalaman po ninyo kasi pinabato na naman tayo Hindi po ba? Sa interview ni Alden Richards kay Nelson Canlas, may nabanggit nga po ba siya? Hindi, real talk. May nabanggit po ba siya? Hindi po ba wala? Hindi po ba yung sinabi niya talagang masasabi mo na parang may pinanguhugutan? Common sense na lang po mga kaaldab sa mga bagay na ganyan. Nung una pa po, wala na pong sinabi si Alden na nagkarelasyon sila ni Catherine. Hindi nga po siya nanligaw Wala pong ligawan na nangyari na sinasabi nila ganun din naman kay Mengay. Hindi naman nanligaw si Alden, hindi naman daw po ganito kay Mengay. Kami dun mga kaaldab, okay lang po yun. Kasi ang dami naming resibo since 2015. Kina kay Catherine, pelikula lang po yun nagsama sila. Walang ganap, walang pagpunta ng Boracay, walang pagpunta ng ibang bansa. Movie lang po talaga yun. Paano nilang ipapaliwanag yun? Paano lang sasabihin na tama po sila at tayo mali kung ang pagbabasihan lang po nila yung isang buwan na pagsasama lang po sa Canada. Kung ikukumpara nyo sa 9 years o sa simula 2015, yan ang pagkakaiba. Kaya hindi nila pwede iparehas. Yun po yung sinasabi ko at pinapaliwanag ko. Ba? Yung iba nga po naiintindihan pero yung iba hindi. Kumbaga
iba po yung sinasabi. Gaya nga po ng pinag-uusapan natin. Iki-credit mo sa taong hindi naman kayo o naging kayo. Iki-credit mo sa taong kumbaga ganito ganyan. No. Uulitin ko po, never po na nagkaroon. Para lang klaro, although marami po talagang din ang nasaktan na hanggang ngayon nananatiling nagsasabing sila pa rin. Gumagawa ng mga video, nag-e-edit ng mga video para lang magkasama, para sabihin magkasama. Gaya po ng pagpunta ni Alden sa Hong Kong at pagbisita niya sa mga event na naandun daw po si Catherine. Pagpunta ni Alden sa bahay ni Catherine, ang daming balitang ganyan na inilalabas po sa TikTok, sa Facebook. Siguro naman po napapanood ninyo na pinagpepiestahan din to ng mga vlogger. Hindi po ba? Kasi alam po nila, yun lang ang po pwede nilang igamit kay Alden Richards. Kasi yung issue po kay Sanya Lopez, wala na. Kay Bea Binene, wala na. Paano nyo pang ipapaliwanag yan? Paano nyo pang masasabi na kumbaga ganito ganyan kung wala naman po silang matibay na pruweba at ebidensya? Hindi po katulad natin o hindi po gaya po natin. Ako marami kong naipapakita. Marami tayong naibibigay na ganap. Mas marami sumisimpatya sa akin. Mas marami kumakampi sa akin. Yan ang isa sa pinapaliwanag ko. Yan yung isa sa sinasabi ko. At syempre gusto ko rin po maintindihan nila. Gusto ko rin pong ipahiwatig sa kanila. Hindi po ba? Real talk po mga kaaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakaraming bitter ngayon. Napakaraming inis. Napakaraming affected. Maraming galit na galit. Maraming tao ang hanggang ngayon naiinis. Di po ba? Sa dami kasi ng mga kwento na lumalabas ngayon, hindi mo na nga talaga alam kung sino nga po ba talaga paniniwalaan nyo. Hindi mo na alam kung sino nga po ba nagsasabi ng fake news at nagsasabi ng totoo. Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang po malinaw. Di po ba? Ulitin ko lang po, dun po sa mga taong laging naiinis at affected po sa mga ina-update ko. Wala po tayong sinisira ang pamilya. Pasensya na po. Lahat po yun ay pinag-uusapan po sa social media. Una sa lahat, yun nga po kay Congressman Arjo. Nababasang Itbulaga dahil po sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi po talaga welcome si Congressman doon. Kaya lang, for the sake of the fans kuno at sinasabing medyo may hiwalayan nga pong nagaganap. May tension nga po sa pamilya Mendoza at pamilya Atayde. Kaya po ginagawa yun ni Congressman. Nakita nyo nasa likod lang po siya. Hindi nga po siya makikitang sobrang close. Hindi nga po nakitang dumating yan Wala nga mga video na kumbaga ganito ganyan. Wala po. Gaya ng sinabi ko, ulitin ko for the record. Hindi po siya kumbaga pinansin. Although dumating siya ron. Normal lang po yun. Siyempre, andun si Mengay Kuno at yung Sarsuela. Di po ba? Pero yung entertain tapos kung ano-ano yung gagawin, bali-balita, ganito ganyan, yung banding, wala po. Di po ba? Parang may dumating lang na dumating, ganito ganyan. Wala na. Tapos na yung boxing. Tapos na yung mga sinasabi nila. Yan yung pinapaliwanag ko. Yan yung paulit-ulit kong sinasabi. Na wag po muna kayong mag-react. Di po ba? Hanggat hindi nyo nakukuha yung buong istorya at yung buong kwento. Kaya nga po nandito si Mr. Destiny, hindi po tayo natitinag. Hindi po ba? Hanggat nandiyan po kayo, mananatili tayong matatag at kampante. Hanggang dito na lang po.
ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok na naman po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kita bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.